Isa ka ba sa mga nagtatakip na ilong hindi dahil sa banta ng anumang virus, kundi dahil sa polusyon ng hangin, lalo na dito sa Metro Manila? Abay, ginagawa na yan ngayon ng paraan ng DENR. Ito ay sa pagkipagtulungan sa NASA ng Estados Unidos. Kung paano yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla. Naka-face mask pa rin si Ellen tuwing lumalabas ng bahay o pumapasok ng trabaho, pero hindi na para makaiwas sa COVID-19. Kasi po yung pollution, yung alikabok at saka yung pusok ng kalsada, hirap huminga. Kapag? Na nasinghot mo, tapos nangangati yung lalamunan mo, tapos inuubo agad ako. Ang inaayawang polusyon ni Ellen, bahagi na ng buhay ng traffic enforcer na si Alvin. Bilang traffic enforcer po, nasa gitna po kami, kaya masasalo po namin lahat ng mga usok na mga sasakyan. Masasanay at masasanay ka talaga. Ayon sa Manila Observatory, 7 milyong tao sa buong mundo ang namamatay kada taon dahil sa polusyon sa hangin. Kasama sa bilang na ito ang mga Pilipino. In the Philippines, that's about 100 people per 100,000 people die each year due to air pollution. Sabi ng Health Department, ang cancer sa baga ay hindi lamang nakukuha sa paninigarilyo, kundi pati sa polusyon. Alam din natin na may contribution ng air pollution, pangunahin ding dahilan sa mga respiratory diseases. May 138 air quality stations sa lupa ang Department of Environment and Natural Resources. Pero hindi ito sapat para alamin ang lawak at tindi ng polusyon sa hangin sa ating bansa. Kaya ang Pilipinas lumahok sa isang scientific research flight ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Estados Unidos. Ito ang Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality Science Mission. Pagsasama-samahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite air quality model at monitoring and research observation. Mula February 1 hanggang 15, lilipad ang 2 research aircraft sa Pilipinas. Napasok ng aming team ang isa sa 2 tinatawag na flying laboratory. Ito ang DC-872 aircraft, ang flying laboratory ng National Aeronautics and Space Administration. Lilipad ito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cebu at Palawan para kumuha ng sample sa hangin. Lula nito ang mga makabagong teknolohiya na susukat, tutukoy at aaral sa polusyon sa hangin sa ilang lugar dito sa ating bansa. You take this DC-8 low altitude, you're getting the air molecules themselves. And as they go through and they go through a particular piece of the air, they'll cap off that air cylinder and then they'll store that air cylinder and analyze it. Spectrum gaseous compound, maliliit na particle at meteorological variable ang target kolektahin at pag-aralan. We can provide direct measurements of how much pollution is coming from different sources, and that's one of the primary inputs to the air quality forecasting models. Bukod sa polusyon sa hangin na ibinubuga ng mga factory, sasakyan at iba pang sektor, makikita rin ang transboundary pollution mula sa ibang bansa na napupunta sa atin. Katuwang ng NASA sa pag-aaral ang DENR, Philippine Space Agency at iba pang eksperto. Pagsasama-samahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite, air quality model at monitoring and research observation o nakapwesto sa lupa. We have ground-based instruments that actually measure air quality. What this mission is going to do is measure what's in between. We don't know how the particulates and the different pollutants that are being emitted actually transport and interact with each other in between. We'd like to understand the interaction between pollutants, greenhouse gases, and climate change as well. Ang resulta ng pag-aaral ay gagamitin ng DENR sa paggawa ng mga pulisiya na makakabawa sa air pollution. Targeting makapagbigay ng impormasyon sa publiko at iba pang ahensya ng gobyerno kung paano matutugunan ang naturang problema. What we are wanting to do with this mission is understand all that is going on as it's seen from space. We need to understand in order to have policy and regulation that is evidence-based regarding public health, regarding industrial compliance, regarding, of course, the general ecosystem preservation and conservation that we're
naniniwala ang DNR na ang paglahok ng Pilipinas sa ganitong pag-aaral ay hindi lamang pagsunggab sa mga advanced technology ng ibang bansa, kundi pagpapaigting ng collaboration at data sharing sa iba pang bansa. Katok din sa research flight ang Malaysia, South Korea at Thailand na magtatagal ng 8 linggo. Mula sa Pampanga, Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.